Hello guys, welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. To this video, re-reviewin natin ang isa na namang online lending app na napansin natin sa iba't ibang newsfeed through social media. Alamin natin kung itong ula na to ay makakatulong ba or baka naman tutulungan tayo nito para ibaon palalo sa ating financial crisis. So, bago natin ipagpatuloy, inanyayahan ko muna kayo na mag-subscribe sa Usapang Loan at Online Lending para updated kayo palagi sa iba't ibang mga online lending app na ngayon po ay tuloy pa rin ang pamimiktima dahil po marami po ngayon ang nangangailangan ng pera dahil kinulang or malamang walang-wala talaga at walang ibang pag-asa kundi subukan ang mga online lending app. Anyway, sa pag-review natin sa mga online lending app, mayroon po tayong 5 factors na tinitingnan. Ang mga ito ay ang mga sumusunod. Dapat ang isang online lending app ay rehistrado sa Securities and Exchange Commission. Pangalawa, dapat po hindi loan shark. Pangatlo, dapat po hindi nag-violate ng data privacy. Pang-apat, ang description nila sa Play Store ay akma or may makatotohanan. At panglima, ang kanilang mga ex-borrower ay may magandang feedback o ratings na binibigay sa kanila. Kaya alamin natin yung 5 na yon kung dito kay walang iba, kang T-Cash ay applicable ba? Kasi kung pasado siya sa 5, siguradong ire-recommenda natin siya na pwede ninyong sandalan o utangan kung kayo po ay nakakaranas ngayon ng pagkukulang or nangangailangan ng financial assistance. So, back tayo sa or mag-umpisa tayo sa number 1. SEC registered ba si T-Cash? So, tingnan natin sa listahan ni Securities and Exchange Commission kung nasa list ba ni SEC si T-Cash. So si T-Cash po, ang kaniyang lending company na nasa likod nito ay si Tikwang Lending Corporation. Ang pangit ng pangalan. Tikwang sa ano kasi yan. Kung sa Bisaya yan, yung Tikwang kasi ay taob. Itataob. Totoo ba? Itataob tayo nito. Tikwang. Sa letter T tayo. Hanapin natin si Tikwang. Ito. Si Tikwang. Tikwang. Pero ang naka-ano dito ay nung nakaraan pala ay na-revoke itong kanilang SEC registration. Pero ibinalik po noong kailan ba? December 2024. SEC Inbank Case number 0724008, cease and desist order. Naanuhan pala to, na-issuehan ng cease and desist order. Tapos na-lifted na noong 18th of December 2024. Ang dami na nila no na nakabalik. Aside kay Muka-Muka, ito pa si T-Cash. So, anyway, dito sa factor number 1 ay nakakuha si T-Cash ng big check. Oo. Naka-big check siya dito, pero tingnan natin sa factor number 2. Sa factor number 2, loan shark kaya si T-Cash? Ang sagot po ay yes. Loan shark na loan shark po. Pag sinabing loan shark, asahan niyo po na malaki ang interest at malaki ang processing fee at mataas ang interest. So, huwag kayong mabigla kung ang natanggap ninyo po ay yung pera ay halos kalahati na lang. Mayroon pong nabawas. Tapos may nakalagay pa doon na after or within 7 days kailangan yung ibalik ang ganitong amount na. So, mayroong halos kalahati na ibabawas sila, charge to processing fee. Then, nag-additional pa sila ng another amount bukod doon sa principal na yon for the interest. So, lalaki lalo ang inyong babayaran. For example, excuse me, ang approved loan nyo ay 5,000, ang makukuha nyo lang
mostly ay kulang-kulang 3,000. So, mayroon pong 1,000 mahigit. Nawawala. Yung nawawala na yun ay charge po sa processing fee. Then, within 7 days po, kailangan yung ibalik siya na ang halaga po ay nasa kulang-kulang 6,000 or kung hindi kayo mapalad, aabot pa ito ng 6,500. So, yung pinatong nila ay interest po yun. So, mas malaki po ang kikitain nila. No? Kasi 3,000 plus 3,000 lang yung matanggap ninyo, 2,000 na agad sa processing fee pa lang. Tapos 1,500 po sa interest, so 3,500. Mas malaki pa ang kinita nila kaysa pera na natanggap ninyo. Although hindi naman ito always na nangyayari, pero kadalasan ganito po ang setup ng mga online lending app, lalo na pag sinabing Loan Shark. So sa factor number 2, big X po si si T-Cash. Punta tayo sa factor number 3. Ang factor number 3, dapat hindi po nag-violate ng data privacy ang mga collector, pero si T-Cash po ay isa sa mga gumagamit ng third-party collectors at alam naman ninyo, pag sinabing third-party collectors, sila po talaga ay nanghaharas kapag hindi po kayo nagbabayad or na-delayed kayo sa pagbayad. Gagawin po nila ang 4 na bagay para po kayo ay puwersahin. Unang-una, gagawin nila ang pananakot. Hindi kayo patutulugin. Buong around the clock po yan, nag-text at tumatawag sa inyo, miss calls. Daming mga tawag na iba't ibang number. Tapos pag sinasagot ninyo, ayun na, ang dami ng sinasabi. May mga panghaharas na. Oo, na kayo. Yung pambabanta, mapapasok na din. Ipapa-rape, ipa-riding in tandem, ipa-kidnap, kung ano-ano na lang. Then, kung hindi pa rin uubra, gagawa po sila ng GC at ipapasok kayo doon kasama ang inyong mga kaibigan, mga kamag-anak sa Facebook. Then, ipapahiya kayo sa mga kakilala ninyo. So, 4 yon: nananakot, nanghaharas, nambabanta, at namamahiya. Gagawin po nila yan ng mga online lending app collector. So, yun yung mga third party. Ang third party collector, wala pong kinalaman ang mismong app diyan, pero ang inyong details, ang inyong utang ay pinurward po nila doon, at ang yung mga third party collectors ay walang ibang hinahangad doon kundi magbabayad kayo, kasi kung hindi, tatakutin kayo nila, haharasin at pagbabantaan at ipapahiya po kayo. So, another X for T-Cash sa factor number 3. Number 4, dapat ang description nila sa Play Store ay tama. Kung ano po ang nakasulat, yun din ang mangyayari sa inyong loan. Tingnan natin. Loan amount po, dito sa product details, loan amount, pwede daw kayong makapangutang ng 1,000 to 90,000. Hindi ako naniniwala na aabot ng 90,000. Repayment terms is 3 months to 12 months. Mas lalong hindi ako naniniwala dahil ang binibigay po nila ay 7 days lang po. Maximum annual percentage rate or APR, 180%. Hindi rin ako naniniwala dahil kadalasan po sa mga online lending app ay naglalaro po sa 0.75% to 2% per day. Per day po yan, ha. So sa isang buwan pa lang nasa nasa 22 to 30 mahigit percent. So yung 180 napakalayo po sa sa katotohanan. Kaya hindi po totoo ang sinabi nila dito sa kanilang description. Panglilin lang, misleading, at hindi po totoo itong mangyayari kapag kayo po ay nag-apply ng loan at na-approve. Kaya dito pa lang sa factor number 4, another big X kay T-Cash. Factor number 5, dapat maganda ang review or feedback mula po sa mga umutang sa kanila or mga ex-borrowers. Tingnan natin. Dito tayo sa kanilang reviews. Kasalukuyan, mayroon pong 4.5 ang ratings nila. Nakakuha sila ng 6,610 na mga bigay ng kanilang feedback. Alamin natin. So, mayroong 2 star, mayroong 1 star, 1 star, at ano pa ba? 2 star, 1 star, 1 star. Mayroon daw 5 star. Wow, the evaluation was fast and was approved for 3,000. Although
the interest was high. Oo. Wala ito. Parang ano to siya pambobola para sa susunod ay pauutangin agad. Pero lugi po talaga. Ang daming nagbibigay ng 1 star. So kung maganda pa ang serbisyo nila, hindi magbibigay ng 1 star ang mga yan. I cannot open the app now. It's displays claim now 90k once. Ito hindi pa ito approved. Do not install this app. This is supposed to be 0 star. Try to loan 8k and so the service fee is 2k and you cannot delete your profile. It's time I put my password. It says password error even though it's the same password I used to create my account. So not recommendable. You are given 100 days to pay for your loan, but your first installment is in 2 weeks and you have to pay the whole amount already including the interest. As for mine, I can borrow 5,700 and can pay 100 days with 2 installments, but the first installment is in 2 weeks and I have to pay 7,700 pesos and the next installment is 6 pesos. So nakakatuwa naman yung way of installment nila dahil sa first installment pa lang ginansyado na sila. Kahit hindi niyo pa bayaran yung second installment or the next or succeeding installment, sa first installment pa lang sinigurado na nila na bayad ka na doon at may ginansya na sila para if in case hindi ka na magbayad, wala na silang ginansyado na sila. So, dito pa lang, ang ratings natin dito or ang nakuha ni Tikas dito ay malaking X. So, sa 5 factors na tinitingnan natin, 4 po ang nakuhang X at 1 lang po ang check. So, to summarize, huwag nyo pong utangan si Tikas dahil kahit SEC registered pa sila, sigurado masisira ang finances ninyo at magkakaroon kayo ng financial crisis at hindi na kayo makakabangon sa pagkalubog ninyo sa utang. Kung makabangon man, mahihirapan talaga kayo kung palagi ninyo pong sasandala ng mga online lending app, hindi lang si Tcash. Base po sa ating nakausap at na-experiensya mula pa noong 2017 hanggang ngayon, ang mga umutang po sa ULA ay hindi talaga natutulungan. Guys, kung ako sa inyo, mangutang po kayo sa mga cooperative dyan sa lugar ninyo. Kaya maghanap na kayo ng magandang cooperative. Maraming benepisyo, hindi lang po loan. So thank you very much. Please huwag kalimutang mag-like and share sa ating mga video. And mag-subscribe na din para updated kayo palagi sa aming mga reviews dito sa Usapang Loan at Online Lending. Hanggang sa muli po, maraming salamat. And by the way, kung mayroon po kayong gustong i-request na online lending app na gawa natin ng review, i-comment nyo lang po sa kahit saang mga video namin or dito sa video section sa ibaba. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.